Sa punto pong ito, makakausap natin ang anak ni Senator Juan Ponce Enrile, si dating Cagayan Congressman Jack Enrile. Magandang gabi po, Congressman Enrile. Jessica, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapanood natin. Opo. Una po sa lahat, kamusta po ang inyong ama? I understand sa Camp Crame po, nag-uusap daw po yung mga private doctors niya and yung mga doktor po ng ospital doon. And there's a possibility daw po na baka ilipat siya sa isang private hospital. Alam niyo po ba ito, Congressman? Ang pagkaalam ko, Jessica, sa ngayon, doon siya sa Crame, sa hospital ng Crame. Pero hindi ko alam kung anong plano ng kanyang legal team. Baka bukas, baka sa susunod na mga araw, pwede siyang dalhin sa ibang ospital. Pero we will leave it up to the legal team to decide that at yung wisdom ng korte. Oho. Mataas daw po yung blood pressure ni Senator Enrile. I was asking yung reporter ho namin kung was it just because of what happened today or talaga po bang meron ng karamdaman si Senator Enrile na mataas po lagi yung kanyang blood pressure by itself or baka as an offshoot of another condition as a congressman? Meron po siyang reactive hypertension. Dahil doon, pag nasistress po siya, kadalasan tumataas ang kanyang blood pressure. Pero yung 200/90 po, may kataasan po talaga yun. Oho. I understand meron din daw ho siyang diabetes and even the president took note of the fact na maya't maya naglalagay daw po siya ng eye drops. May mga kondisyon rin ho siya sa mata, Congressman? Meron siyang macular degeneration. Lahi po namin yan. Talagang pagdating na ng edad, medyo nabubulag na po siya. Nangangailangan po yan ng constant medical attention at paminsan-minsan, minsan sa isang linggo, minsan sa 2 linggo, kailangan siya mag-inject sa mata at meron ng protocol na sinusunod po ang kanyang mga doktor. Congressman, I hope you don't mind this question, but how are you taking it? At his age, this is the second or the third time ho yatang makukulong ang inyong ama. And it must be tough kasi 90 years old na ho siya. How is the family taking it po? We're taking it as best as we can. Pang-apat na po siya na nakukulong. Once during the war, kinulong po siya ng 90 days na mga hapon. And then twice during the last 20 years at ngayon ulit po. Okay. How is it like to see your dad? Medyo, you never get used to it po. Mahirap po. It's not easy to see my father, lalo ng 90 years old na siya ngayon. Nakakalungkot na napapaiyak kanina yung buong pamilya, yung nanay ko. Medyo nahihirapan yung magsalita yung nanay ko kanina, yung mga anak ko, nag-iiyakan rin. Pero matatag yung aking ama at naniniwala po lahat kami na he will get through this. Oho. Is your mom and your dad okay? Pero kasi pasensya na ho kayo, naalala ko yung huli pong interview na ibinigay niya kay Professor Winnie Monsod. Medyo marami hong nabanggit doon ng mami nyo. I'm sure ang tinatanong ho ng marami, okay kaya ho sila? Okay naman po sila as best as as far as the relationship is concerned. Okay naman po sila. Yung circumstances po, medyo may kahirapan po ngayon dahil may katandaan na rin po yung aking nanay. Mahihirapan po siya bumisita lagi sa aking ama. At syempre malulungkot yan pag nag-iisa na po siya sa bahay. Napag-usapan niyo po ba sa inyong pamilya, Congressman, ano po ang next legal moves po ni Senator Enrile? I understand he wanted to defend himself but mukhang hindi ho yata uubra yun. I understand kung hindi niyo po babanggitin yung mga detalye but in broad strokes, can you give us an idea about his legal defense po, Congressman? Opo.
Ang ginawa lang po ng tatay ko at ang kanyang legal team, nag-prepare at pinag-aralan nila yung kaso, pinag-aralan nila yung mga charges against him, at naniniwala po sila, base doon sa ebidensya, na ma-acquit si Senador, provided magiging fair rin po ang hukuman. Ang charges po is hundreds of millions daw po from his PDAF napunta mismo sa kanya. Did you ever get the chance to ask him about it personally, Congressman? I did. At dininay po niya sa akin. Wala daw siyang ninakaw na halagang maski piso po. Okay. Congressman, pasensya na rin po kayo, but you know, the irony is not lost on people my age. Magka-age naman ho yata tayo who saw Senator Enrile. He was one of the most powerful men, especially during martial law, and then even after martial law, he survived EDSA 1. He got back to power, naging Senate President, Defense Secretary, you know, all of these high positions in government. And I'm sure the irony is not lost on a lot of people na, well, now look where he is. He is an old man in jail. Ano po ang reaksyon nyo sa ganyan pong mga nasasabi, Congressman? Well, yung mga high points na pinag-uusapan po ng nakakarami, yun po yung mga high points. Pero kung ititrace nyo po talaga yung buhay ng aking father, parang parati ko sinasabi, parang roller coaster po yan, Jessica. May panahon na nasa taas siya, may panahon na nasa baba siya. Ganun talaga po ang daloy ng kanyang buhay. Nakakalungkot lang po ngayon na in the twilight of his years, ito po ang nangyari sa kanya. You're hopeful, of course, na makakabawi po siya. Kasi ganun din naman po, sabi niyo, roller coaster yung kanyang naging public life. Of course, you're hopeful that he's gonna go right up, back. I'm hopeful na malulusutan niya ito, na ma-acquit po siya, mapuprove niya na wala siyang ginawang kamalian, masasalba niya ang pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya, at marirestore niya ang kanyang honor at prestige. Pero bibigyan po sana siya ng fair chance. At kami sa pamilya, kung ano man mangyari, ang hinihiling lang po namin ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kapayapaan, at sana darating po ang isang araw na makikita namin muli siya sa aming bahay. Maraming salamat po, Congressman Jack Enrile. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa State of the Nation. Maraming salamat din po.